Kuya, puwede po bang ilibing ninyo ang kapatid ko? Wala po akong pera, pero pangako, babayaran kita paglaki ko. Parang awa nyo na. Ang mahinang tinik mula sa isang makitit at basang-basa ng ulan na iskinita ay biglang nagpatigil sa paglakat ni Jose. Isang batang babae, nga 9 na taong gulang, ang tumingin sa kanya na may mga matang puno ngang kawalan ng pag-asa habang yakap-yakap ang isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, na ang katawan ay nagsisimula ng manlamig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jose na parang dinurok ang kanyang puso. May kung anong kumirot sa kaibuturan nito. Gabi na, 11:30 ngang gabi. Mabigat ang mga hakbang ni Jose habang palis sa isang mamahaling Japanese restaurant sa Bonifacio Global City, Taguig. Kahit na katatapos lang ang isang hapunan kasama ang mga ehekutibo ng kanyang kumpanya, pakiramdam niya ay hungkak pa rin ang kanyang kaloban. Nagsimula ng umambon. Itinaas ni Jose ang kuwelyo ng kanyang itim at imported na Amerikana at dahan-dahang humakbang. Karaniwan, didiretso siya sa paradahan, ngunit ngayong gabi, ewan kung bakit, gusto niyang maglakad. Bawat hakbang niya ay nagtatalsik ng tubig mula sa suwelas ng kanyang sapatos. Ang ilaw mula sa mga poste ay sumasalamin sa basang aspalto, lumilikha ng mga kumikinang na anino. Habang naglalakad, umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng kanyang asawang si Maria. Mahal, kumusta ang dinner mo? Sa tuwing uwi siya, ikinukuwento niya ang lahat ng nangyari sa kanyang asawa. Naalala rin niya kung paano tatakbo ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Anna para salubungin siya. Sumisigaw ngang ang baho ni tatay bago siya yakapin ng mahigpit. Ngunit ngayon, ang malambing na tinig at maliit na yakap na iyon ay alaala na lamang. Mula nang mangyari ang trahedya 2 taon na ang nakalilipas, ang buhay ni Jose ay tila huminto. Sa labas, siya pa rin ang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngunit sa loob, siya ay isang lalagyan na walang laman. Lumiko siya mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang maliit na iskinita. Hindi ito ang karaniwan niyang dinadaanan. Ang kanyang mapa ay humahakbang na walang tiyak na direksyon. Ang iskinita ay makitid at madilim. Ang kaunting ilaw mula sa poste ay nagpapatingkad sa mga anino. Sa makabilang gilid ay mga lumang gusali na karamihan ay sarado na. Nagpatuloy si Jose sa paglalakad. Lalo pang lumakas ang ulan. Bigla, mula sa dulong iskinita, may narinig siyang isang maliit at mahinang tinig. Sa una, inakala niyang tunog iyon ng isang kuting. Ngunit nang pakinggan niyang mabuti, boses iyon ng tao, boses ng isang bata. Huminto si Jose. Kung sa normal na pagkakataon, hindi niya ito papansinin. Ang lungsod ay puno ng iba't ibang ingay, ngunit kakaiba ang gabing ito. Nakaramdam siya ng matinding desperasyon sa tinik na iyon na parabang may isang taong kumakapit sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahan, lumapit si Jose sa pinanggagalingan ng tunog. Sa pinakalob ng iskinita, sa isang lugar na halos hindi abot ng ilaw, may 2 maliliit na figura na nakabaluktot. Nang makalapit, nakita na rin ni Jose kung sino sila. Isang batang babae, mga 9 na taong gulang, na yumayakap sa isang batang lalaki, mga 3 taong gulang. Ang damit ng babae ay maluwag, parang damit ng matanda. Kupas na ang kulay nito kaya mahirap nang matukoy kung ano ang orihinal na kulay. Ang batang lalaki ay nakasuot ng mas maliit na damit, ngunit luma at marumi rin. Pareho silang magulo ang buhok at may mga dumi sa mukha, ngunit may kakaiba. Ang batang lalaki sa yakap ng babae ay hindi gumagalaw. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Jose. Huwag naman sana. Mahigpit ang yakap ng babae sa kapatid, ngunit para itong yumayakap sa isang malamig na manika. Ben, nilalamig ka ba? Papainitin ka ni ate, bulong ang bata, nanginginig ang kanyang boses. Lumapit pa si Jose at nakita ang mukhang batang lalaki na maputla at nakalaylay. Mahirap malaman kung humihinga pa ito. Bigla. Kuya, pwede po bang ilibing ninyo ang kapatid ko? Wala po akong pera, pero pangako, babayaran kita paglaki ko. Parang awan nyo na. Itinaas ng bata ang kanyang ulo at tumingin kay Jose.
pakiramdam ni Jose ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nanlamig ang dulo ng kanyang daliri at nangilabot ang buong katawan. Ang mga matang bata ay nagpapakitang desperasyon at pagsuko. Ngunit kasabay nito, may isang kislap ngang pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan. Wala na po kaming magulang. Hindi pa po kumakain si Ben mula kahapon at mula kaninang umaga ay ayaw nang bumukas ng mata niya. Naging napakalamig ng katawan niya. Lalo pang humina ang boses ni Maya, halatang pinipigilan niya ang pag-iyak. Natihilan si Jose. Hindi siya makapaniwala na may ganitong nangyayari. Isang 9 na taong gulang na bata na humihingi ng tulong para ilibing ang kapatid na akala niya ay wala ng buhay. At sa gitna pang malamig na iskinita na ito, nagsimulang manginihang mahakamay ni Jose. May kung anong malakas na kumirot sa kanyang dibdib. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng nakaraang 2 taon. Ang kawalan ng pag-asa ng mawala ang kanyang asawa at anak sa isang malamig na kama sa ospital ay muling naging sariwa. Ngunit ngayon, iba ito. Baka sakaling buhay pa ang batang ito. Dahan-dahan, lumuhod si Jose at lumapit sa 2 bata. Sandali lang, iha, titingnan ko. Gamit ang nanginginig na kamay, hinawakan niya ang lik ni Ben. Sinubukan niyang makaramdam ng kahit ano sa ilalim ng malamig na balat. Sa una, walang maramdaman, nanlumo si Jose. Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, may naramdaman siyang isang napakahinang pintik. Pulso iyon, napakahina, ngunit malinaw na tumitibo pa. Buhay pa siya, buhay pa ang batang ito, sigaw ni Jose nang hindi namamalayan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Talaga po, buhay pa si Ben. Sa unang pagkakataon, may tonong pag-asa sa boses ni Maya. Ngunit kasabay nito, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi paniniwala. Buhay pa siya, pero kritikal ang kondisyon niya. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Agad na inilabas ni Jose ang kanyang cellphone dahil sa pangingining ng daliri. Nahirapan siyang pindutin ang mga numero. Hello, 911. May bata pong walang malay. Nasa isang iskinita ako sa may BGC. Pakiusap, magpadala kayo agad. Puno ng pagmamadali ang boses ni Jose. Ang dati niyang kahinahunan ay nawala. Ngunit parang matatagalan pa kung hihintayin ang ambulansya. Mukhang seryoso ang kalagayan ni Ben. Magtiwala ka sa akin at sumama ka. Dadalhin natin siya sa ospital gamit ang kotse ko. Maingat na maingat. Binuhat ni Jose si Ben. Ang bata ay magaan na parang balahibo. Napakapayat ng kanyang katawan na parabang butot balat na lamang. Inakay ni Jose si Maya palabas ng iskinita. Ang kanyang itim na sedan ay hindi kalayuan nakaparada. Binuksan niya ang pinto. Tinulungan si Maya na umupo sa likod at inihiga si Ben sa kandungan ni Maya. Huwag mo siyang bibitawan, naiintindihan mo. Tumango si Maya. Gamit ang malilit na kamay, mahigpit niyang hinawakan si Ben. Agad na umupo si Jose sa driver's seat at pinaandar ang makina. Pinatakbo niya ang sasakyan sa highway ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang pinakamalapit na St. Luke's Medical Center ay mga 15 minuto ang layo. Unit para kay Jose, ang biyahe ay parang 1 oras. Sa tuwing hihinto sa traffic light, tumitingin siya sa likod. Patuloy na hinihimas ni Maya ang noo ni Ben habang bumubulong. Ben, malapit na tayo sa ospital. Gagamutin ka ang doktor. Nangginginig ang boses ni Maya, ngunit may matibay na determinasyon na hindi sumuko. Pagdating sa ospital, lumabas agad si Jose mula sa kotse at tumakbo papunta sa emergency unit. May bata pong walang malay. Tulong. Agad na naksilabasan ang mga nurse at doktor. Habang dinadala si Ben sa emergency room, tanging paghihintay na lamang ang magagawa ni na Jose at Maya sa labas. Umupo si Maya sa isang upuan. Lalo pang bumaluktot ang kanyang maliit na katawan. Tinitigan siya ni Jose ng may mabigat na puso. Sino ang mabatang ito at paano sila napunta sa ganitong sitwasyon? Ngunit sa ngayon, ang kaligtasan ni Ben ang pinakamahalaga. Nagdasal si Jose sa kanyang puso. Diyos ko, iligtas niyo po ang batang ito.
Huwag niyo pong hayaang may isa pang maliit na buhay na mawala. Ang ilaw ng fluorescent sa waiting area ng ARI napakaliwanag. Nakaupo si Jose sa isang matigas na plastik na upuan habang nakatingin sa orasan 12:40 ng madaling araw. Si Maya ay nakabaluktot sa upuan sa tabi niya. Gamit ang maliliit na kamay, niyakap niya ang kanyang tuhod at patuloy na nakatitik sa pinto ng air. Maya, gutom ka ba? Mahinang tanong ni Jose. Umiling ang bata, ngunit tumunok ang kanyang tiyan. Bumili si Jose ng gatas at sandwich mula sa isang vending machine. Nang ilagay niya ito sa harap ni Maya, tiningnan siyang bata ng may pag-aalinlangan. Puwede po ba itong kainin? Siyempre, kailangan mong kumain. Kapag nagising na si Ben, kailangang malusog ang ate niya para maalagaan siya. Habang pinapanood si Maya na unti-unting kumakain ng sandwich, bumalik ang mga alaala ni Jose. Hanggang 2 taon na ang nakalipas, ibang-iba ang buhay ni Jose. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, ang tawangang kanyang anak na si Anna ay naririnig na mula pa sa labas. Tatay, andiyan na si tatay. Palaging tatakbo si Anna para salubungin siya. Gamit ang maliliit na kamay, yayakapin niya ang lik ni Jose at sasabihing, ang baho ni tatay, pero gusto ko. Lalabas naman ang asawa niyang si Maria mula sa kusina na suot pa ang apron at nakangiti. Kanina ka pa hinihintay ni Anna sa pinto, halos kalahating oras na. Nung nga panahong iyon, napakainit ng kanilang tahanan. Sa hapagkainan, hindi naubos ang kwento ni Anna tungkol sa kanyang araw. At si Maria ay palaging matiyagang nakikinig sa mga kwento ni Jose tuwing weekend. Silang tatlo ay palaging makakasama, nagbibisikleta sa luneta o naglalaro buong araw sa Enchanted Kingdom. Mahigpit na hahawakan ni Anna ang kamay ng kanyang ama habang naglalakad at sasabihing, Tay, pamilya tayo habang buhay, di ba? Una man anak, makakasama tayo habang buhay. Noong nga panahong iyon, naniniwala si Jose na matutupad niya ang pangakong iyon. Akala niya, iyon ang pinakatiyak na bagay sa mundo. Sa gabi, babasahan niya si Anna ng kwentong pambata bago matulog. Makakatulog ang bata sa kanyang braso at titignan sila ni Maria ng may kaligayahan. Isang umaga ng Sabado noong Hunyo, 2 taon na ang nakalilipas. Ginigising ni Anna si Jose habang sumisigaw, Tatay, pupunta tayo sa Palawan ngayon. Iyon ay isang 4 araw. 3 gabing biyahe sa Palawan na ilang buwan na nilang pinlano. Sobrang sabik ni Anna dahil iyon ang una niyang pagsakay sa eroplano, kaya hindi siya nakatulog mula pa madaling araw. Sa loob ng kotse papuntang airport, tanong ng tanong si Anna, Tatay, totoo bang maraming magagandang beach sa Palawan? Oo, anak, marami. Makikita mo rin mamaya. Pinapakalma naman siya ni Maria mula sa likod habang nakangiti. Walang sinuman ang nag-akala na ang araw na iyon ang magiging huling araw ng kanilang pamilya. Nangyari ang aksidente sa highway papuntang airport. Malinaw pa sa isip ni Jose ang bawat segundo. Mula sa likod, nagreklamo si Anna na inaantok. Tay, kailan tayo darating? Inaantok na ako. Tumingin si Jose sa kanyang anak sa rearview mirror at sinabing, konting tis na lang, anak, malapit na tayo. Eksakto sa sandaling iyon, isang saglit na paglingon sa ibang direksyon. Sa isang iglap na iyon, ayaw nang alalahanin ni Jose. Isang napakasakit na alaala, pagkatapos na aksidente si Jose lang ang nakiligtas. Naktamo siyang malubhang pinsala. Ngunit himalang naligtas ang kanyang buhay. Ngunit sina Maria at Anna, nang imulat niya ang kanyang mga mata sa ospital, gumuho ang mundo ni Jose. Wala nang tahanang uwian, wala nang naghihintay sa kanya. Hinding-hindi niya malilimutan ang katahimikan nang bumalik siya sa bahay pagkatapos ng libing. Pagbukas niyang pinto, walang anang sumalubong sa kanya habang sumisigang tatay. Walang ngiti ni Maria mula sa kusina. Tanging isang bahay na walang laman ang natira. Mula noon, sa loob ng 2 taon, namuhay si Jose na parang isang makina. Gigising ng 9 ng umaga, papasok sa opisina, uwi ng gabi, at matutulog.
Sa kanyang malaking bahay sa Forbes Park, mayroon siyang katiwalang si Mang Cardo, kasambahay na si Manang Lita, hardinerong si Mang Tomas at kusinerang si Aling Nena. Ngunit kinakausap lamang niya sila kung kinakailangan. "Sir, hindi po ba kayo makahapunan?" tanong ni Manang Lita. "Hindi na," maikling sagot lamang niya. Sa mga sulok ng bahay, naroon pa rin ang mga laruan ni Anna at mga gamit ni Maria. Ngunit palaging iniwasan ni Jose ang mga kwartong iyon. Samantala, si Maya ay namumuhay din na may katulad na sugat. 2 taon na ang nakalipas matapos mawala ang kanilang nga magulang. Sina Maya at Ben ay dinala sa isang ampunan sa labas ng Maynila, ang tahanan ng Pag-asa. Ang pangalan nito ay isang lugar na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Halos 50 bata ang nakatira doon. 7 taong gulang pa lamang si Maya, ngunit kailangan niyang alagaan ang kapatid na si Ben na 1 taong gulang pa lamang. Habang naglalaro ang ibang bata, si Maya ang nagpapakain kay Ben at nagpapalit ng lampin nito. "Ate, laro tayo." Yayang ibang bata. "Kailangan kong bantayan si Ben." "Pasensya na," sagot ni Maya habang umiling. Hindi madali ang buhay sa ampunan. Mababait naman ang mga tagapag-alaga, ngunit palagi silang abala sa pag-alaga sa dosa-dosa ng bata. Lalo na si Ben, madalas siyang magkasakit. Mula pagkabata, mahina na ang kanyang katawan. Sa tuwing sisipunin, ilang araw siyang lalagnatin. Sa gabi, kapag umiyak si Ben, patagong pinapatahan siya ni Maya. "Ben, tahan na. Nandito si ate." Hinahanap-hanap ni Maya ang kanyang magulang, ngunit pinipilit niyang hindi umiyak sa harap ni Ben. Takot siyang kapag umiyak siya, lalong mag-alala si Ben. Minsan, kapag nakikita niyang may mga batang inaampon, umaasa rin si Maya sa kanyang puso. Magkakaroon din kaya tayo ng bagong nanay at tatay. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalong lumala ang kalusugan ni Ben. Madalas siyang lagnatin at ayaw kumain. Paulit-ulit na sinasabi ni Maya sa mga tagapag-alaga, ngunit dahil marami pang ibang bata, hindi nila mabigyan ng espesyal na atensyon si Ben. "Maya, sadyang sakitin si Ben, hintayin na lang natin." Ngunit sa paningin ni Maya, lalong pumapayat si Ben. Pakiramdam niya, kung magpapatuloy ito, mapapahamak ang kapatid niya. Kaya, 1 linggo na ang nakalilipas, gumawa si Maya ng isang malaking desisyon. Nagpasya siyang umalis sa ampunan. 2:00 ng madaling araw, tahimik na binuhat ni Maya si Ben na natutulog at lumabas ng ampunan. Maingat siyang kumilos para hindi magising ang ibang bata. Sa una, hindi niya alam kung saan pupunta. Naglakad lang siya ng naglakad, karga-karga si Ben. Ang buhay sa kalye ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Mahirap makahanap ng pagkain at walang maayos na tulugan. Nabubuhay sila sa pahingi ng tira-tira sa mga convenience store o sa mga libreng pagkain ng simbahan. Ngunit, lalong nakasakit si Ben. Nitong manakaraang araw, halos hindi na siya kumakain at mula kahapon, ayaw nang bumukas ng kanyang mama. Kaya ngayong araw, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Maya. Nang maramdaman niyang nanlalamig ang katawan ni Ben, pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. "Kung hindi lang sana ako umalis sa ampunan, hindi makakaganito si Ben." Sinisinimaya ang kanyang sarili. Pakiramdam niya, dahil sa kanya, mamamatay si Ben. Kaya nang may isang lalaking naka-Amerikana ang lumitaw habang nakaupo, siyang umiyak sa iskinita, kumapit siya sa huling pag-asa at nagmakaawa. Sa waiting area and hospital, tinitigan ni Jose si Maya. Ang figura ng batang unti-unting umiinom ng gatas ay nagpaalala sa kanya kay Anna. "Kuya," mahinang sabi ni Maya. "Bakit? Magiging okay lang po ba si Ben? Kasalanan ko po ba ang lahat na ito?" Nadurog ang puso ni Jose. Hindi ito responsibilidad na dapat pasanin ng 1 taong gulang na bata. "Maya, hindi mo kasalanan. Inalagaan mo si Ben ng napakahusay." Sa unang pagkakataon, nagsalita si Jose ng may katapatan mula sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam si Jose ng pagmamalasakit sa ibang tao.
Siya na palaging isip lamang ang sariling pagdurusa, ngayon ay sinusubukang unawain ang damdamin ng batang ito. Si Maya naman, sa unang pagkakataon, ay nakarinig ng magagandang salita mula sa isang matanda, mga salitang nagbibigay ginhawa na hindi pa niya narinig, sa ampunan man o sa kalye. Kahit na magkaiba ang sugat na kanilang dinadala, sa sandaling ito, naramdaman nilang hindi na sila gaanong nag-isa. Bumukas ang pinto ngeer at lumabas ang isang doktor, sabay na tumayo sina Jose at Maya. Magiging mayos na kaya si Ben. Tila ang sagot ay makikita sa ekspresyon ng doktor. Ang mukhang batang doktor na lumabas sa pinto ngeer ay, sa kabutihang palad ay mukhang magaan. Naghihintay sina Jose at Maya na hindi humihinga. Mabuti na lang at wala ng panganib sa kanyang buhay. Sa unang pangungusap pa lang ng doktor, bumuhos na ang luha ni Maya. Napabuntong hininga rin si Jose ng malalim. Pero nasa state siyang severe malnutrition at dehydration. Kung nahuli pang ilang araw, maaring delikado na. Patuloy na paliwanag ng doktor habang tinitingnan ang medical chart. Kailangan siyang makonfinang nga isang linggo. Nga pala, nasaan ang gwardiyan niya? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kina Jose at Maya. Eksakto sa sandaling iyon, mula sa dulo ng koridor ng ospital, isang babae na nasa mid-30 ang mabilis na lumapit. May hawak siyang makapal na folder. Magandang gabi, ako si Gina Reyes, isang social worker mula sa DSWD. Yumuko si Ms. Reyes bilang pagalang kay Jose, ngunit matalim ang kanyang tingin. Nandito ako matapos makatanggap ng ulat. Ano po ang relasyon ninyo sa mga batang ito? Nag-atubili si Jose. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nakita ko lang po sila sa daan at tinulungan. Sa daan, tinaas ni Ms. Reyes ang kanyang kilay. Mukha siyang nagdududa. Lumapit si Ms. Reyes kay Maya, lumuhod, at ipinantay ang kanyang mata. Ang pangalan mo ay Maya, tama ba? Paano mo nakilala ang tito na ito? Sumagot si Maya sa mahinang boses. Hindi ko po siya kilala. May sakit po si Ben, kaya humingi akong tulong at tinulungan niya kami. Kung ganun, nasaan ang mga magulang mo? Wala na po. Namatay sila 2 taon na ang nakalilipas. May hinanap si Miss Reyes sa kanyang folder at bumulong. Maya, Ben, ito na. May missing persons report mula sa tahanan ng Pag-asa 1 linggo na ang nakalipas. Nagulat si Jose sa nalaman. Galing pala sa ampunan ang mga batang ito. Kung ganon, kailangan bang ibalik ang mga bata sa ampunan? Tanong ni Jose. Tumango si Miss Reyes. Sa prinsipyo ganon nga, pero dahil sa kondisyon ni Ben, mukhang kailangan muna siyang magpagaling. Bigla, hinila ni Maya ang laylayan ng damit ni Jose. Kuya, puwede po bang huwag na kaming bumalik sa ampunan? Dun po, kahit may sakit si Ben, walang pumapansin. Ang nakmamakaawang tingin ni Maya ay kumurot sa puso ni Jose. Katulad ng tingin ni Ana sa kanya 2 taon na ang nakalipas, biglang nagsalita si Jose. Puwede ko po ba silang alagaan pansamantala? Nagpakita ng pagkagulat si Ms. Reyes. Pasensya na, ano po ang sinabi ninyo? Ako na po ang magiging temporary guardian ng mga batang ito. Maging si Jose ay nagulat sa sariling sinabi. Hindi niya alam kung bakit lumabas ang mga salitang iyon. Sir, ang temporary guardianship ay hindi ganun kasimple. May mga requirements at screening process. CEO po ako ang isang malaking kumpanya. Sapat ang aking kakayahang pinansyal at maluwag ang aking bahay. Ang pinakamahalaga, mukhang kailangan nga batang itong isang matatag na kapaligiran sa ngayon. Natigilan si Ms. Reyes sa sinabi ni Jose. Tinitigan ni Maya si Jose na may ekspresyong hindi makapaniwala. Talaga bang alagaan niya kami? May tao bang ganito kabait? Ngunit kasabay nito, natatakot siya. Baka magbago ang isip ni Jose at paalisin sila. Kuya, totoo po ba? Nanginginig ang boses ni Maya. Sumagot si Jose ng may katiyakan. Oh, totoo, hanggang sa gumaling si Ben. At kahit pagkatapos nun, kung gusto ninyo, pwede tayong magsama. Hindi alam ni Jose kung bakit niya sinabi iyon, ngunit sigurado siyang hindi niya kayang pabayaan ang nga batang ito. Nag-isip si Miss Reyes sandali at nagsalita. Sige,
dahil prioridad ang pagaling ni Ben, bibigyan kita ng pansamantalang permiso sa loob ng 1 linggo. Sa panahong iyon, pakiasikaso na ang ma-opisyal na proseso. Opo, opisyal na proseso. Home visit, background check, interview, at iba pa. Medyo komplikado. Sigurado po ba kayo? Sumagot si Jose ng walang pag-alinlangan. O gagawin ko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng liwanag ang mukha ni Maya. Isang tunay na ngiti na unang beses niyang ipinakita sa loob ng 2 taon. Lumipas ang 1 linggo. Malaki na ang ipinagbuting kondisyon ni Ben. Kahit hindi pa tuluyang magaling, bumalik na ang kanyang malay at nagsimula na siyang kumain ng lugaw. Ate. Nang unang magsalita, si Ben nang malinaw. Napayak si Maya habang niyayakap siya. Ben, okay na, nandito si ate. Mula sa sulok NG kuwarto sa ospital, pinanood ni Jose ang eksena ng may kurot sa puso na parabang nakikita niya ang sarili at si Ana. Pinayagan ng umuwi si Ben ng doktor, ngunit may kondisyon na kailangan pa ring uminom ng gamot sa bahay at bigyan ng masustansyang pagkain at kailangang magpa-check up linggo-linggo. Pumasok ang itim na sedan ni Jose sa isang marangyang subdivision sa Forbes Park, Makati. Isang 2 palapak na bahay na may malawak na hardin ang lumitaw. Tumingin sina Maya at Ben sa labas ng bintana na kotse na nakanganga. Wow, ang laki, bulong ni Maya, mas malaki pa ito sa ampunan. Nang huminto ang kotse sa harap ng gate, lumabas ang katiwalang si Mang Cardo at binuksan ang pinto. Si Mang Cardo, na nasa kalagitnaan ng 50s, ay tumingin kay Jose at nagulat nang makita ang mga bata sa likod. Mang Cardo, sila sina Maya at Ben. Dito na sila titira simula ngayon. Pakiasikaso na lang po. Pagbukas ng pinto, napahinto sa paglilinis ang kasambahay na si Manang Lita. Si Manang Lita, 60 taong gulang, ay 10 taon nang nagtatrabaho sa bahay na ito at ngayon lang nangyari ang ganito. Diyos ko sir, sino pong mabatang ito? Manang Lita, pakihanda po ni kwarto para kina Maya at Ben. Isang malinis at mainit na kwarto. Mukhang nalilito si Manang Lita, ngunit agad na kumilos. Sige po sir, pero gaano po sila katagal dito? Hindi ko alam, baka matagal-tagal din. Lalong nagulat si Manang Lita sa sagot ni Jose. Tumingin sina Maya at Ben sa paligid ng bahay ng may pagkamangha. Mataas na kisame, malalaking bintana, makintab na sahig na marmol, lahat ay bago. Nasaan tayo? Bulong ni Ben kay Maya. Hindi rin sigurado si Maya at tumingin kay Jose. Oh, ito na ang bahay ninyo ngayon. Ituring ninyo itong sarili ninyong tahanan. Inihatid ni Jose ang mabata sa 2 palapag. May isang maluwag na kwarto na may bintanang nakaharap sa hardin. Wow, puno. Dumikit si Ben sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang hardinerong si Mang Tomas na nakpuputol ng puno. Ngunit si Maya ay nababahala pa rin. Ang sobrang gandang kapaligiran ay lalo siyang pinagdududa. Kuya, talaga po bang pwede kami dito? Hindi po ba kami nakakabala? Inilagay ni Jose ang kanyang kamay sa balikat ni Maya at sinabing, Maya, hindi kayo abala. Sa katunayan, ang pagdating ninyo ang nagbigay ngang init sa bahay na ito, taos puso ang masalitang iyon. Sa loob ng 2 taon na mag-isang naninirahan sa isang walang laman na bahay, ngayon lang napagtanto ni Jose kung gaano siya kalungkot. Pagdating ng hapunan, inihanda ni Aling Nena, ang kusinera, ang hapagkainan. Mas maraming pagkain ang nakahain kaysa dati. Hindi ko alam kung magugustuhan ng mga bata. Hindi ko alam kung ano ang gusto nila. Sabi ni Aling Nena na may pag-alala. Tiningnan ni Maya at Ben ang mapakain ng nanlalaki ang mamata. Wow, pwede po ba nating kainin lahat ng ito? Siyempre, kumain kayo ng marami. May sakit pa si Ben, kaya kailangan niyang kumain ng marami. Dahan-dahang kumain si Ben ang kanin gamit ang maliit na kutsara. Patuloy na binabantayan ni Maya kung kumakain ba ng maayos si Ben habang maingat na kumakain. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog sina Maya at Ben sa isang mainit na kama. Ang malambot na kumot at unan ay nagpatulog agad sa kanila.
Bahagyang binuksan ni Jose ang pinto ngang kuwarto ng mga bata at ngumiti. Ang makita ang mga batang natutulog ng mahimbing ay nagpainit sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang buhay ang bahay na ito. Ang mahinang pahinga nga bata ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Sina Mang Cardo, Manang Lita, Mang Tomas at Aling Nena ay naguguluhan nung una, ngunit nang makita ang kawalang malay ng mga bata, lumambot ang kanilang puso. Ang babait ng mga bata, Sir, ano? Sabi ni Manang Lita kay Jose. Napakabait nila. Pakiasikaso na lang po sila. Magalang na nakiusap si Jose sa kanyang mga staff. Ngayon, ang bahay na ito ay hindi na lamang kanyang personal na espasyo, kundi isang lugar kung saan naninirahan ang 3 bagong miyembrong pamilya. Kahit na may kaunting ilangan at pag-ingat, may pakiramdam na ito ay isang bagong simula. Lumipas ang 3 linggo. Ang malaking bahay sa Forbes Park ay napuno ng saya na ibang-iba sa dati. Tuwing umaga, ang tawa ni Ben ang pumupuno sa buong bahay. Si Ben, na magaling na, ay tumatakbo sa hardin at nagahabol ng mga paru-paro. Ate, dilaw yung paru-paro. Ingat ka, Ben, baka madapa ka. Sinusundan ni Maya si Ben habang binabantayan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, hindi na pag-aalala. Pinapanot sila ni Jose mula sa bintana ng kanyang study room nang may init sa puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang tahanan ang bahay na ito. Ngunit mayroon pa ring kailangang ayusin. Malapit nang matapos ang temporary guardianship na ipinangako ni Miss Gina Reyes. Sir, tumatawag po si Miss Reyes mula sa DSWD. Pumasok si Manang Lita sa study room at sinabi kay Jose. Sinagot ni Jose ang tawag. Hello, si Jose ito. Si Gina Reyes po ito. Matatapos na po ang temporary guardianship ngayong linggo. Paano na po ang opisyal na proseso? Siyempre po, gusto kong ituloy. Anong mga dokumento ang kailangan? Binasa ni Miss Reyes ang isang mahabang listahan. NBI clearance, proof of assets, medical certificate, at ang pinakamahalaga, kailangan din naming suriin ang nakaraang record ng mga bata, sitwasyon ng mamagulang, at relasyon sa pamilya. Agad na sinimulan ni Jose ang paghahanda ng mga dokumento sa tulong ng legal team ng kanyang kumpanya. Inihanda niya ang makailangan isa-isa. Ngunit sa proseso ng pagkuha nga nakaraang record ng nga bata, may komplikadong procedure. Mga record mula sa ampunan, datos nung namatay ang nga magulang, mga dokumentong may kaunayan sa aksidente. Sir, mukhang matatagalan po ang mga dokumento tungkol sa mga magulang ng mga bata. 2 taon na po kasi ang nakalipas, sabing isang staff mula sa legal team. Ayos lang, kahit matagalan, ihanda ninyo ng tama. Gusto ni Jose na maging perpekto ang lahat para maging tunay na pamilya sina Maya at Ben. Pagaraan ngang 1 linggo, nakdala ang legal team ngang isang makapal na folder. Sir, handa na po ang lahat ng dokumento tungkol sa mga bata. Dahan-dahang sinuri ni Jose ang folder sa kanyang study room. Birth certificate nina, Maya at Ben, impormasyon tungkol sa mga magulang, at datos tungkol sa aksidente. Sa una, hindi gaanong pinansin ni Jose. Akala niya, formalidad lang. Ngunit nang makita niya ang petsa nga aksidente, huminto ang kanyang kamay. Hunyo 15, 2022. Nagsimulang kumabok ang dibdib ni Jose. Bakit pamilyar ang petsang iyon? Nagmamadaling hinaluhog ni Jose ang kanyang drawer. Naroon ang mga dokumento tungkol sa kanyang aksidente, 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang kamay nang ilabas ang dokumento at tiningnan ang petsa. Hunyo 15, 2022, bandang 10:30 ngang umaga, SLEX, parehong petsa, oras at lugar, namutla ang mukha ni Jose. Nahulog ang mga dokumento mula sa kanyang kamay at nakalat sa sahi. Hindi maari. Baka. Muling binasa ni Jose ng mabuti ang datos ng aksidente ng magulang ng mga bata. Antonio Cruz, 35 taong gulang, at Carmen Cruz, 32 taong gulang. Isang mag-asawa na namatay sa isang karambola sa SLEX habang lumilipat ng tirahan para sa bagong trabaho.
Noong nga panahong iyon, ang kanilang anak na babaeng si Maya, 7 taong gulang, at anak na lalaking si Ben, 1 taong gulang, ay nasa kotse rin ngunit naktamo ng malubhang pinsala at dinala sa ospital. Patuloy na binasa ni Jose ang sanggi na aksidente. Isang sedan na galing sa kabilang direksyon ang lumampas sa centerline at bumangga sa isang malaking truck na nagdulot ng karambola. Naging blanco ang isip ni Jose. Tiningnan niya ulit ang rekord ng kanyang aksidente. Lahat ng nilalaman ay tugma, oras, lugar, kronolohiya ng aksidente. Si Jose ang lumampas sa centerline at bumangga sa truck. At dahil doon, ang kotseng pamilya ni Maya na nasa likod niya, hindi makatayo si Jose mula sa kanyang upuan. Nanlambot ang kanyang mabinti at napaupo siya. Paano ito nangyari? Paanong nanginginig ang kanyang boses? Parang sasabog ang kanyang dibdib. Ang mga batang inalagaan niya sa loob ng 3 linggo ay ang mga batang naulila dahil sa kanya. Ang nakangiting mukha ni Maya ay sumagi sa kanyang isipan. Pati na rin ang alaala nang tumakbo si Ben at tinawag siyang tito at niyakap siya. Ako ang pumatay sa mga magulang nga batang ito. Hinawakan ni Jose ang kanyang ulo. Sa loob ng 2 taon, pinahirapan si Jose ngang konsensya dahil sa kanyang pagkakamali na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at anak. Ngunit ngayon, hindi lang iyon. Sinira rin niya ang isa pang pamilya. Siya ang dahilan kung bakit naulila ang 2 bata. Paano nangyari ang ganitong bagay? Muling binasa ni Jose ang mga dokumento, ngunit hindi nagbago ang nilalaman. Iyon ang malupit na katotohanan. Sa sandaling iyon, mula sa labas, narinig niya ang boses ni Maya. Ben, mamitas tayo ng bulaklak para kay Tito. Opo, gusto ko si Tito. Ang inosenteng tawa nga bata ay lalong sumakit sa puso ni Jose. Sinubukan ni Jose na tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bata. Sumagi sa kanyang isipan kung paano siya tiningnan ni Maya nang may tiwala. Pati na rin ang mga masasayang sandali nang tawagin siyang tito ni Ben at yakapin siya, lahat ay parang kasinungalingan. Hindi siya ang taong tumulong sa mga bata, kundi ang dahilan ng kanilang pakasira. Paano ko mapapalaki ang gabatang ito? Ibinaba ni Jose ang kanyang ulo, ngunit kasabay nito, isa pang isipan ang sumulpot. Ang panahong ginugol niya, kasama ang mga bata sa loob ng 3 linggo ay hindi kasinungalingan. Ang saya ng unang ngumiti si Maya, ang ginhawa ng gumaling si Ben at tumakbo-takbo. Totoo ang madamdaming iyon. At ang pinakamahalaga, umaasa sa kanya ang mabatang ito ngayon. Wala silang ibang guardian at ayaw nilang bumalik sa ampunan. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin? Nalunod si Jose sa malalim na pag-isip. Sa sandaling iyon, mula sa bintana, narinig niya ang usapan ng mga bata. Si Tito, parang tatay na natin, no? Ewan ko, Ben, pero mabait si Tito. Inaalagaan niya tayo na parang tunay na pamilya. O gusto ko si Tito. Ang inosenteng salita ni Ben ay parang tumusok sa puso ni Jose. Itinuturing siyang takapagligtas ng mga bata. Samantalang ang katotohanan ay kabaliktaran. Nakaupo si Jose sa harap ng mesa at hinawakan ang kanyang ulo. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Sasabihin ba niya ang totoo sa mga bata? Gaano sila magugulat? O magpapanggap siyang walang alam at patuloy silang alagaan? Pero hindi rin iyon tapat. Karapat dapat ba akong magpaligaya sa mga batang ito? Naramdaman ni Jose na mali ang lahat ng naramdaman niya. Eksakto sa sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap. Tito, nandito na kami. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang masayang boses ni Maya. Tito, bulaklak, masayang sigaw din ni Ben. Nataranta si Jose. Hindi niya kayang harapin ang mga bata ngayon. Narinig niya ang mga yapak paakyat ng hagdan. Papunta ang mga bata sa study room. Nagmamadaling kinuha ni Jose ang mga dokumentong nakalat sa sahig. Nanginginig ang kanyang kamay kaya hindi niya mayos na mailigpit. Bahagyang bumukas ang pintong study room. Tito, nasa loob po kayo. Narinig ang boses ni Maya. Pagkatapos, sumilip din si Ben. Ito po, bulaklak.
Inabot ni Ben ang ilang pirasong ligaw na bulaklak sa maliit niyang kamay kay Jose. Sa sandaling iyon, hindi kayang tingnan ni Jose ng diretso ang mga mata ng mga bata. Lumingon siya sa ibang direksyon at sumagot, "Salamat." Nanginginig ang kanyang boses. Napansin ni Maya ang kakaibang kilos ni Jose. "Tito, anong nangyari? Hindi po maganda ang itsura ninyo." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jose na masyadong mabigat ang katotohanan ito para dalhin niyang mag-isa, ngunit hindi rin niya masabi agad sa mga bata. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Parang huminto ang oras. Ang matandang nakakaalam katotohanan, at ang nga batang walang kamuwang-muwang habang nag-aalay ngang bulaklak ay nasa isang silit. Anong landas ang dapat piliin ni Jose ngayon? Sasabihin ba niya ang totoo patuloy itong itatago? Ngunit isang bagay ang tiyak. Mula ngayon, magbabago ang lahat. "Tito, okay lang po kayo?" Ang nag-alalang boses ni Maya ay nakpilit kay Jose na ngumiti. "O, ayos lang, medyo napagod lang sa trabaho." Dahan-dahang inilagay ni Ben ang maligaw na bulaklak sa mesa ni Jose. "Tito, pag nakakita ng bulaklak, sasaya ka." Ang inosenteng salita ni Ben ay lalong sumakit sa puso ni Jose. Naramdaman niya kung gaano siya pinakakatiwalaan ng batang ito. "Salamat, Ben. Ang ganda ng mga bulaklak." Hinawakan ni Jose ang mga bulaklak nang nanginginig ang kamay, ngunit ang kanyang puso ay parang durog na durog. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jose. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, at paulit-ulit na iniisip ang parehong bagay. "Ako ang pumatay sa mga magulang nga batang ito. Ako." Paulit-ulit na bumabalik ang alaala na araw na iyon. Ang nagrereklamong boses ni Anna mula sa likod. "Tay, kailan tayo darating?" Nang tumingin siya sa rearview mirror at ang saglit na pagkalimot na iyon ay kumitil sa napakaraming buhay. Ngayon lang niya talaga napagtanto. Hindi lang sina Maria at Anna, kundi pati na rin ang mga magulang ni Maya at Ben. 4 na tao. Dahil sa akin, 4 na tao. Hinila ni Jose ang kumot sa kanyang mukha at humikbi. Sa almusal kinabukasan, hindi makalunok ng maayos si Jose. Masayang nag-usap sina Maya at Ben gayang dati. Ngunit para kay Jose, ang lahat ng ingay ay parang malayo. "Tito, may check-up po si Ben ngayon sa ospital," sabi ni Maya, ngunit nakatulala lang si Jose bago sumagot ng huli. "Ay, oo nga pala, ospital. Tito, sigurado po bang okay lang kayo? Mula kahapon, kakaiba na po kayo." Tiningnan ni Maya si Jose nang may pag-aalala. "Wala ito, may problema lang sa trabaho. Huwag kang mag-alala." Ngunit ang boses ni Jose ay ibang-iba sa dati. Ang biyahe papuntang ospital ay parang isang pagpapahirap. Nakaupo si Ben sa tabi ni Jose at masayang nagkukuwento. "Tito, magaling na po ako." "Siyempre Ben, malusok ka na ngayon." "Salamat po, Tito." Ang inosenteng salita ni Ben ay parang tumutusok ng kutsilyo sa puso ni Jose. "Ako ang pumatay sa mga magulang mo, pero ako ang nag-aalaga sa iyo. Ako ang sumira sa pamilya mo." Pinigilan ni Jose ang kanyang luha habang nagmamaneho. Sa ospital, sinabi ni doktor na malaki na ang ipinagbuti ni kondisyon ni Ben. "Inalagaan ninyo siyang mabuti." Gumaling agad ang batang ito dahil sa pagmamahal ng pamilya. Nang marinig ang sinabi ng doktor, tumingin si Maya kay Jose at ngumiti ng malapat. "Dok, si Tito po, napakabait na tao." Ngumiti rin ang doktor at sinabing, "Halata nga dahil masaya ang nga bata." Ngunit ang papuring iyon para kay Jose ay isang pagpapahirap. Pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat tumanggap ng papuri. Kinabukasan, kahit nasa opisina, walang magawa si Jose. May mahalagang meeting, ngunit hindi siya makapag-concentrate. "Sir, okay lang po ba kayo? Buong araw po kayong tulala." Tanong ang kanyang sekretarya. Pasensya na, medyo pagod lang. Kung masama po ang pakiramdam ninyo, umuwi na po kayo ng maaga." Ngunit nakakatakot ding umuwi. Napakahirap harapin ang mga bata. Nang gabing iyon, gabi na umuwi si Jose. Tulog na ang mga bata.
Sabi ni Manang Lita, hinintay po kayo ng mga bata hanggang sa makatulog. Tanong po ng tanong si Maya, kailan uwi si Tito? Ganun ba? Salamat. Pumasok si Jose sa study room at muling inilabas ang mga dokumento. Umaasa siyang baka nakamali lang siyang tingin, ngunit kahit ilang beses niyang tingnan, pareho pa rin ang resulta. Petsa, oras, lugar, kronolohiyang aksidente, lahat ay tugma. Bakit ang mga batang ito pa? Hinawakan ni Jose ang kanyang ulo, napakalupit ng tadhana. Malaki na ang sakit ng pagkawalan ng sariling pamilya, ngunit ngayon, mas mabigat pa ang konsensya sa pagsira sa pamilya ng iba. Paano ako magiging matatag sa harap ng mga batang ito? Paano? Ibinaba ni Jose ang kanyang ulo sa mesa at humikbi. Lahat ng luhang pinigilan niya sa loob ng 2 taon ay bumuhos. Kinabukasan, nakita sila ni Maya sa kusina. Nagulat si Maya nang makita ang mga matang namamaga at pula ni Jose. Tito, umiyak po ba kayo? Hindi, medyo masakit lang ang mata ko. Sigurado po kayong okay lang. Kakaiba po kayo nitong mga nakaraang araw. May sakit po ba kayo, Tito? Ang nag-aalalang boses ni Maya ay lalong sumakit sa puso ni Jose. Ang batang ito ay nag-aalala sa kanya. Gaano siya magugulat kung malalaman niya ang totoo? Wala ito, Maya, huwag kang mag-alala. Ngunit may nararamdaman si Maya na kakaiba. Sa sandaling iyon, nagising si Ben at pumunta sa kusina. Tito, good morning. Tumakbo si Ben papunta kay Jose at niyakap siya. Niyakap ni Jose si Ben habang durok ang puso. Tito, dito na po kami titira. Ang inosenteng tanong ni Ben ay hindi masagot ni Jose. Bakit mo naitanong? Malungkot po kasi kayo, Tito. Maging si Ben ay nakakaramdam ng pagbabago kay Jose. Ilang araw nang inoobserbahan ni Manang Lita ang kakaibang kilos ni Jose. Nag-aalala siya na hindi kumakain ng maayos si Jose at hindi makatingin sa mata ng mga bata. Sir, sigurado po ba kayong okay lang? Pabigat po ba ang pag-alaga sa mga bata? Hindi po, Manang, hindi iyon. Hindi matapos ni Jose ang kanyang sasabihin. Hindi rin niya masabi ang totoo kay Manang Lita. Kung ganun, ano po ang problema? Nag-alala na rin po ang mga bata dahil kakaiba kayo. Lalong naramdaman ni Jose na nag-isa siya. Sa opisina man o sa bahay, wala siyang makausap. Hindi niya alam na ganito kabigat ang mag-isang malaman ang katotohanan. Gabi-gabi, mag-isa siyang nag-isip sa study room habang tinitignan ang dokumento. Karapat-dapat pa ba akong magpalaki sa mga batang ito o dapat ko bang sabihin ang totoo at ipadala sila sa ibang lugar? Pero kung ganon, masasaktan na naman ang mabata. Ilang araw pa ang lumipas. Nakumbinsi na si Maya. May malaking nangyayari. Ben, kakaiba si Tito. May nagawa ba tayong mali? Opo ate, malungkot si Tito. Nag-isip si Maya. Dapat ba niyang tanungin ng direkta? Ang 2 taon sa ampunan ay nagturo kay Maya na maging sensitibo sa pagbabago ng mood ng mamatatanda. At nararamdaman niyang hindi normal ang kalagayan ni Jose ngayon. Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi pa rin makapagpasya si Jose. Totoo ang pagmamahal niya sa mga bata. Ang panahong ginugol nila sa loob ng 1 buwan, ang init ng pamilyang unang beses niyang naramdaman. Ngunit kasabay nito, napakalaki rin ng konsensya dahil siya ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ano ang dapat kong gawin? Bulong ni Jose sa sarili sa study room. Mukhang hindi niya kayang itago ang lihim na ito habang buhay. Ngunit kung malalaman ng nga bata ang totoo, hindi niya kayang isipin si Maya na tinitingnan siya ng may galit. Si Ben na tumatakbo sa takot. Lalo pang nalubok si Jose sa malalim na bangin at hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang sitwasyong ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya makakatagal sa ganitong kalagayan, kailangan niyang magpasya agad. Lumipas pa ang 1 linggo. Tumawag si Gina Reyes mula sa DSWD. Mr. Jose, naitakda na po ang petsa ng hearing sa korte. Sa susunod na Martes, 1:00 hapon, pumunta po kayo sa family court. Nanginginig ang kamay ni Jose nang sagutin ang tawag. Ang sandaling hindi maiwasan ay dumating na. Sige po. Naiintindihan ko.
At kailangan din pong sumama ang mabata. Gustong hukom na marinig ang kanilang panik. Nang marinig iyon, nanlumo si Jose, kailangan pa bang sumama ngang gabata? Opo, sa proseso ngang pag-aampon, ang kagustuhan ng bata ang pinakamahalaga. Ng gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Jose kay Maya, Maya, sa susunod na linggo, kailangan nating pumunta sa korte. Korte po, bakit? Nag-alala si Maya. Tahimik lang na nakikini si Ben sa tabi niya. Para opisyal na tayong maging pamilya, gustong hukom na marinig ang kwento ninyo. Kung ganun, magiging pamilya na po ba talaga tayo ni Tito? Nang nining ang mata ni Maya, ngunit mabigat ang puso ni Jose. Oo, magiging ganun. Ngunit habang sinasabi iyon, hindi sigurado si Jose. Inaayos ni Jose ang mga dokumento para isumite sa korte sa kanyang study room. Adoption application form, proof of assets, medical certificate. Ngunit kasama rin doon ang mga dokumento tungkol sa aksidente nga magulang ng mga bata. Kung ilalabas ang mga dokumentong ito sa korte, paano na? Nag-alala si Jose. Baka malaman ni Maya ang nilalaman, ngunit hindi rin niya pwedeng alisin ang dokumentong iyon. Iyon ay mandatory document na hinihingi ng korte. Bumuntong hininga si Jose at inayos ang mga dokumento sa isang folder. Kinabukasan ng tanghali, habang nasa opisina si Jose, naglalaro sina Maya at Ben sa bahay. Masyadong malakas ang sipa ni Ben sa bola kaya nabuksan ang pintong study room. Karaniwan, hindi sila pumapasok doon, ngunit pumasok si Maya dahil sa kuryosidad. Ben, bawal dito. Kwarto ito ni Tito. Nang akmang ilalabas na ni Maya si Ben, isang folder sa mesa ang nakakuhang kanyang pansin, nakasulat. Mga dokumento para sa pag-ampon ni na Maya at Ben. Uy, may pangalan natin. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Maya ang folder. Sa loob, may iba't ibang dokumento. Dahan-dahang binasa ni Maya, birth certificate, record mula sa ampunan, at datos tungkol sa aksidente ng mga magulang. Hunyo 15, 2022, aksidente sa trapiko sa Slex, umiyak si Maya habang binabasa. Iyon ang record ng araw kung kailan namatay ang kanyang nga magulang, ngunit habang nagpapatuloy sa pagbabasa, may nakita siyang kakaiba, sanhing aksidente. Dahil sa sasakyang minamaneho ni Jose Santos, 39 taong gulang mula sa kabilang direksyon na lumampas sa centerline, huminto ang kamay ni Maya. Jose Santos, ito ang pangalan ni Tito. Muling binasa ni Maya ng dahan-dahan, ngunit hindi nagbago ang nilalaman. Si Tito ang pumatay sa mga magulang namin. Naging blanko ang isip ni Maya, nahulog ang dokumento mula sa kanyang kamay. Tiningnan ni Ben si Maya na hindi maintindihan kung bakit ganon ang kanyang ate. Hindi maari, bulong ni Maya at napaupo sa sahig. Ayaw niyang maniwala. Ang Tito na napakabait sa kanila ay ang taong pumatay sa kanilang nga magulang. Naghalo-halo ang iba't ibang emosyon sa puso ni Maya. Galit, pagtataksil, lungkot. Kaya pala niya kami kinuha. Naintindihan na ni Maya kung bakit siya tinulungan ni Tito, kung bakit gusto siyang ampunin. Dahil sa konsensya, hindi dahil sa tunay na pagmamahal sa kanila, kundi para gumaan ang kanyang kasalanan. Humagulgol si Maya. Nagulat si Ben at lumapit sa kanyang ate. Eksakto sa sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ngang pinto sa harap. Umuwi na si Jose. Maya, Ben, nandito na si Tito. Masayang boses gayang dati, ngunit ngayon para kay Maya, ang boses na iyon ay parang kasinungalingan. Mabilis na pinunasan ni Maya ang kanyang luha at ibinalik ang dokumento sa dati nitong lugar. Inakay niya si Ben palabas ng study room. Welcome po. Ngunit ang boses ni Maya ay iba sa dati, malamig at mapagbantay. Ang hapunan ng gabing iyon ay napakatahimik. Karaniwan, ikukuwento ni Maya ang kanyang araw, ngunit ngayon, tahimik siya. Maya, anong nangyari? Tahimik ka yata ngayon, tanong ni Jose, ngunit umiling lang si Maya. Wala po. Ngunit ang tingin ni Maya kay Jose ay iba, hindi na kasing init ng dati.
Naramdaman ni Ben ang kakaibang atmosphere, ngunit hindi niya alam kung ano ang problema. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maya at hindi mapakali. Tiningnan niya si Ben na natutulog sa tabi niya at nag-isip, ano ang dapat kong gawin? Sasabihin ko ba kay Ben? Ngunit masyado pang maliit si Ben para maintindihan ang komplikadong sitwasyon. Kung ganon, sa akin na lang ba ito? Nalilito si Maya. Dapat ba niyang kamuhian si Tito? O sa kabilang banda, inalagaan naman sila ni Tito ng napakahusay. Kinabukasan, sinubukan ni Maya na huwag makipagtinginan kay Jose. Maya, almusal na. Opo, maikling sagot lang. Karaniwan, sasabihin niyang, masarap, salamat po. Naramdaman din ni Jose ang pagbabago ni Maya, ngunit hindi niya alam ang dahilan kaya lalo siyang nag-alala. Baka napansin niya ang kakaibang kilos niya o may iba pang dahilan. Ilang araw ang lumipas. Patuloy na iniwasan ni Maya si Jose at lalong nag-alala si Jose. Isang gabi, muling nagtanong si Jose, Maya, sabihin mo naman sa akin kung anong nangyayari. Kung may nagawa akong mali, hihingi akong tawad. Sa sandaling iyon, sumabog ang emosyong pinipigilan ni Maya. Huminging tawad, matatapos ba ito sa isang paumanhin, nanginginig ang boses ni Maya, nangingilid ang luha, nagulat si Jose. Ngayon lang niya nakitang ganito kagalit si Maya. Tito, akala niyo po ba hindi ko alam? Inihagis ni Maya ang dokumentong kinuha niya sa study room sa harap ni Jose. Tito, alam niyo po ba kung ano ito? Nang makita ang dokumento, namutla ang mukha ni Jose. Ang sandaling pinakakinatatakutan niya ay dumating na. Maya, ang pumatay po sa mga magulang namin ay kayo. Ang sigaw ni Maya ay nakpatahimik sa buong bahay. Nagulat din si Ben at tumingin sa kanyang ate. Kaya po ninyo kami kinuha, di ba, dahil sa konsensya, hindi makapagsalita si Jose, wala siyang may tatanggi. Maya, patawarin mo ako. Patawad, hanggang diyan na lang ba? Sigaw ni Maya habang umiyak. Nagtiwala po kami sa inyo, Tito. Akala namin, pamilya na tayo. Patawarin mo talaga ako. Patawad. Umiyak na rin si Jose. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit nang mangyari na, napakasakit. Hindi lubos na naiintindihan ni Ben ang sitwasyon, ngunit alam niyang umiyak ang kanyang ate at si Tito. Gamit ang maliliit na kamay, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Maya ng may pag-alala. Sa pagitan ni Maya at Jose, mayroon na ngayong isang malalim na sugat at isang katotohanang naghihiwalay sa kanila. Paano malulutas ang sitwasyong ito? Ang dating masayang pamilya ay durok na at walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Nang gabing malaman ang katotohanan, hindi makatulog si Maya. Tinitigan niya si Ben na natutulog sa tabi niya nang may halo-halong damdamin. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, desisyon ni Maya. Kahit na inalagaan sila ni Tito ng maayos, hindi niya kayang manirahan kasama ang taong pumatay sa kanyang mamagulang. Pero paano si Ben? Masyado pang maliit ang batang ito para maintindihan ang sitwasyon at gustong-gusto niya si Tito. Iwan ko na lang ba si Ben dito? Pero hindi rin pwede. Si Ben na lang ang tanging pamilya niya. Tahimik na bumangon si Maya at tumingin sa labas ng bintana. Malinaw na ang kanyang gagawin. 5:00 ng umaga, maingat na ginising ni Maya si Ben. Kinusot ni Ben ang kanyang mata at tumingin sa kanyang ate. Ben, tahimik lang ha, alis na tayo. Inilagay ni Maya ang ilang damit at gamot ni Ben sa isang maliit na bag. Hindi siya pwedeng magdala ng maraming gamit. Hindi maintindihan ni Ben ang sitwasyon, ngunit sumunod siya sa utos ng kanyang ate. Nagbihis siya at tahimik na sumunod sa kanyang ate palabas. Nakatulog si Jose sa study room. Dahil sa sobrang pagkabigla kagabi, hindi na siya nakapasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto sa harap at lumabas kasama si Ben. Malamig ang hangin ng madaling araw. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang kamay ni Ben at naglakad. Tiyak na ang kanyang pupuntahan, ang tahanan ng pag-asa. Iyon na lang ang tanging lugar na pwede nilang puntahan. Pero malayo ang ampunan mula dito.
Kailangan nilang sumakay ngang bus, ngunit kaunti lang ang pera nila. Nanginginig sa ginaw si Ben. Hinubat ni Maya ang kanyang jacket at isinuot kay Ben. Ate, saan po tayo pupunta? Tanong ni Ben sa mahinang boses. Tayo, uwi na tayo sa dati nating tinitirhan. Nanginginig din ang boses ni Maya. Alas 7 ng umaga, nagising si Jose sa study room na naninigas ang lig. Mukhang nakatulog siya sa upuan. Naisip niyang oras na para gumising ang nabata at umakyat siya sa ikalawang palapag. Maya, Ben, gising na! Ngunit walang laman ang kuwarto. Mayos ang kama, ngunit wala ang mabata. Maya, Ben, hinanap ni Jose ang buong bahay, ngunit wala ang mabata. Nang buksan niya ang aparador, nakita niyang may ilang damit na nawawala. Doon lang napagtanto ni Jose, umalis na ang mabata. Hindi nataranta si Jose. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Gina Reyes. Miss Reyes, ang mga bata. Nawawala ang mga bata. Ano, kailan pa? Ngayon ko lang napansin, mukhang umalis sila kaninang madaling araw. Nagulat din ang boses ni Miss Reyes. Ay report agad sa pulis. At kung may lugar kayong naisip na pwede nilang puntahan, ampunan, baka sa tahanan ng Pag-asa. Dali-daling kinuha ni Jose ang susi ng kanyang kotse. Nagmamaneho si Jose na parang baliw. Bawat paginto sa traffic light ay nag-aalala siya. Sana okay lang sila. Sa kanyang puso, sunod-sunod ang pagsisisi. Bakit hindi niya sinabi ang totoo ng mas maaga? Bakit niya pinabayaan si Maya? Ang biyahe papuntang labas ng Maynila ay parang napakalayo. Karaniwang 1 oras lang, ngayon ay parang 3 oras. Tumunog ang kanyang cellphone, si Miss Reyes. Mr. Jose, nakapag-report na po ako sa pulis, pero bakit po biglang umalis ang nga bata? Hindi makasagot si Jose. Hindi niya masabi ang totoo at hindi rin siya pwedeng magsinungaling. Nang makarating sa ampunan, alas 11 ng umaga, bumaba si Jose mula sa kotse at tumakbo papasok. Sister, dumating po ba sina Maya at Ben? Nagulat ang madre na namamahala. Mr. Jose, anong nangyari? Hindi ba dumating sina Maya at Ben dito? Hindi po, walang balita, wala. Bakit po? Nanlumo si Jose. Akala niya, nandito ang mga bata. Hinanap ni Jose ang paligid ng ampunan, ang parke sa malapit, mga convenience store, bus stop, lahat ng posibleng puntahan. Ngunit wala ang mga bata. Maya, Ben, sigaw ni Jose, ngunit walang sagot. Sa hapon, tumulong na rin ang pulis sa paghahanap, ngunit mahirap makahanap ng lead. May iba pa po ba kayong naisip na pwede nilang puntahan? Tanong ng pulis, ngunit hindi ko alam lang ang naisagot ni Jose. Doon lang niya napagtanto kung gaano kaunti ang alam niya tungkol sa mga bata. Samantala, naligaw sina Maya at Ben sa gitna ng lungsod. Balak nilang pumunta sa ampunan, ngunit mukhang naligaw silang daan. Pagod na si Ben. Mula pa umaga ay naglalakad na siya at gutom na rin. Ate, gutom na po ako, sabi ni Ben sa mahinang boses. Gutom na rin si Maya, ngunit hindi sapat ang pera niya. Bumili siyang isang tinapay sa isang convenience store at hinati ito para kay Ben. Ben, tiis lang muna, ha? Malapit na tayo. Ngunit hindi rin sigurado si Maya. Hindi niya alam kung tama ba ang daan na ito at kung tatanggapin ba silang ampunan. Nang gabing iyon, bumalik si Jose sa isang bahay na walang laman. Sinabi ng mga pulis at social worker na patuloy silang naghahanap, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Lumapit si Manang Lita na may pag-alala. Sir, kumain na po muna kayo, baka makasakit kayo. Salamat po, Manang. Pero wala po akong ganang kumain. Pumasok si Jose sa kwarto ni Maya at Ben. Naroon pa rin ang magamit nila. Ang paboritong teddy bear ni Ben. Ang drawing ni Maya. Ako ang may kasalanan. Lumuhod si Jose at umiyak. Lahat na ito ay dahil sa akin. Ginugol ni Maya at Ben ang gabi sa harap ng isang 24-hour convenience store. Wala na silang ibang mapuntahan. Nakatulog si Ben sa yakap ni Maya, ngunit nanginginig pa rin siya sa ginaw. Tinakpan ni Maya si Ben kanyang jacket at tinis ang lamig. Mainit sa bahay ni Tito.
Hindi sinasadyang sumagi iyon sa isip ni Maya, ngunit agad siyang umiling. Bawal isipin. Buong gabi, may mga taong dumadaan at kakaibang tumitingin sa kanila. May nagtanong kung okay lang ba sila, ngunit okay lang po lang ang naisasagot ni Maya. Kinabukasan, natakpuan silang may-ari ng convenience store. Mga bata, anong ginagawa ninyo dito? Nasaan ang mga magulang ninyo? Hindi alam ni Maya kung ano ang isasagot. Masyadong komplikado para ipaliwanag ang sitwasyon. Kayo yung nga batang nawawala, di ba? Naalalang may-ari na nakita niya sa balita. Mula kagabi, may balita na tungkol sa paghahanap kina Maya at Ben. Diyan lang kayo, ha? Tatawag lang ako. Isang oras ang lumipas, dumating si Jose. Lubog ang kanyang mga mata dahil sa paghahanap buong magdamag. Agad na nanigas si Maya nang makita si Jose. Inaantok at pagod pa si Ben kaya hindi niya masyadong naintindihan ang sitwasyon. Maya, Ben, nanginginig ang boses ni Jose. Nakahinga siya ng maluwag na ligtas ang mabata, ngunit kasabay nito, sobrang bigat ng kanyang konsensya. Ayokong sumama, mahinang sabi ni Maya. Maya, umuwi na muna tayo. May sakit din si Ben. Ayokong sumama kay Tito. Ang pagtanggi ni Maya ay sumakit sa puso ni Jose. Dumating na rin ang mga pulis at social worker. Naging komplikado ang sitwasyon. Pansamantala, mukhang kailangan silang dalhin sa isang shelter, sabi ni Ms. Reyes. Sa sitwasyon kung saan tinatanggihan ni Maya si Jose, wala ng ibang pagpipilian. Mukhang iyon na ang pinakamabuti. Napilitang sumang-ayon si Jose. Hindi niya pwedeng pilitin si Maya. Ngunit hindi maintindihan ni Ben ang sitwasyon at tumingin kay Jose. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan silang magiwalay ni Tito. Parehong masakit ang puso ni na Maya, Jose at Ben. Magtatapos ba ito sa paghihiwalay? O may paraan pa para magkayos? Ang komplikadong damdamin na ito ay mukhang hindi madaling malutas. Dinala sina Maya at Ben sa isang shelter para sa mga bata sa Maynila. Malinis at ligtas ang lugar, ngunit hindi mapakali si Maya. Hinahanap-hanap ni Ben si Jose. Hindi niya maintindihan kung bakit sila nahiwalay ni Tito. Gabi-gabi, umiyak si Ben. Bagong kapaligiran, bagong matao, lahat ay nakakatakot. Ate, nasaan po si Tito? Sa tuwing nagtatanong si Ben, sumasakit ang puso ni Maya. Hindi niya alam kung gaano ang isasagot. Ben, si Tito, ngunit si Maya mismo ay hindi sigurado. Ito na ba talaga ang tamang landas? Hindi pumapasok si Jose sa opisina at nakukulong lang sa bahay. Wala siyang magawa. Nag-aalalang sabi ni Manang Lita, Sir, huwag po kayong ganyan, baka makasakit kayo. Salamat po Manang, pero wala po talaga akong gustong gawin. Madalas na naglalakad si Jose sa harap ng kuwarto ni na Maya at Ben. Hindi siya makapasok, ngunit hindi rin niya kayang lakpasan lang. Minsan, nakakakuha siyang balita mula kay Ms. Reyes. Kumusta na po ang mabata? Tahimik po si Maya. Hinahanap-hanap po kayo ni Ben. Sa tuwing naririnig iyon, parang hinihiwa ang puso ni Jose. Ilang araw ang lumipas, nalilito na si Maya. Malinaw na dapat niyang kamuhian si Tito, ngunit halo-halo ang kanyang nararamdaman. Ang Tito na nag-alaga sa kanya, buong gabi nang may sakit si Ben. Ang Tito na nag-comfort sa kanya nang may problema siya sa eskwela. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Sister, pwede po bang gumawa ng mabuti ang isang masamang tao? Tanong ni Maya sa isang tagapag-alaga. Bakit mo naitanong? Wala lang po. Nag-isip ang tagapag-alaga at sumagot. Komplikado ang tao. Ang isang taong nagkamali ay pwede ring magkaroon ng mabuting puso. Lalo pang tumahimik si Ben. Ayaw niyang kumain at madalas magising sa gabi. Kahit na sinusubukan siyang aliwin ng tagapag-alaga, walang epekto. Hinahanap-hanap ni Ben si Jose. Sinubukan ni Maya na aliwin si Ben, ngunit hindi madali. Ben, nandito si ate. Okay lang. Ngunit umiling si Ben. Hinahanap-hanap niya si Tito. Isang gabi, nilaknat si Ben, mukhang dahil sa stress. Ate,
Gusto ko po kay Tito, bulong ni Ben habang nilalagnat. Nang makita iyon, nang hina ang loob ni Maya, 1 linggo ang lumipas, nagdala si Mes Reyes ng sulat mula kay Jose para kay Maya. Nagatubili si Maya na tanggapin, ngunit kinuha rin niya. Pagbukas niya, nakita niya ang maayos na sulat kamay ni Jose. Maya, una sa lahat, patawarin mo ako. Ang isipin kung gaano ka nagulat ay sumasakit sa puso ko. Sa mga magulang mo, totoo ang nangyari, hindi ko may tatanggi, pero isang bagay ang kailangan mong malaman. Totoo ang pagmamahal ko sa inyo. Noong una, baka dahil sa konsensya, pero ngayon, itinuturing ko na kayong tunay na pamilya. Okay lang ako, pero nag-aalala ako kay Ben. Maluba ba ang sakit niya? Hindi ako humihingi ng kapatawaran, pero pakiusap, isipin mo si Ben, palaging nagsisisi at nagpapasalamat, Tito. Umiyak si Maya habang binabasa ang sulat. Naghalo-halo ang damdamin sa kanyang puso, galit, lungkot at pananabik. Sa sandaling iyon, lumapit si Ben at umupo sa tabing kanyang ate. Umiyak po kayo, ate. Pinunasan ni Maya ang kanyang luha at sumagot, hindi, wala ito. Ngunit nakita ni Ben ang sulat at nagtanong, sulat po ba yan ni Tito? Ha, paano mo nalaman? Sulat po yan ni Tito. Alam ko po, sabi ni Ben habang tinitingnan ang sulat. Kahit hindi siya marunong magbasa, kilala niya ang sulat kamay. Nang gabing iyon, lalong tumaas ang lagnat ni Ben. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Sister, malubha po ang sakit ni Ben. Tawag ni Maya sa tagapag-alaga. Paulit-ulit na bumubulong si Ben sa lagnat niya. Tito, dumating ang doktor at sinuri siya. Hindi naman malubhang sakit. Mukhang lanyat dahil sa stress. Baka dahil sa pagbabago kapaligiran. Kung ganun, paano po? Kailangan ngang bata na makaramdam ngang seguridad. Ang pinakamahalaga ay kapanatagan ngang loob. Nang marinig iyon, napaktanto ni Maya, kailangan ni Ben si Tito. Kinabukasan, gumawang malaking desisyon si Maya. Sinabi niya kay Mes Reyes, Maam, gusto ko pong pumunta sa tahanan ng Pag-asa. Bakit bigla? Hindi ba mas mabuting manatili dito at humanap ngang bagong pamilya? May dahilan po ako kung bakit kailangan kong pumunta doon, sabi ni Maya ng may katiyakan. Nag-atubili si Mes Reyes. Ngunit tinanggap din ang kagustuhan ni Maya. Ang kagustuhan ng bata ang pinakamahalaga. 2 araw ang lumipas. Inilipat sina Maya at Ben sa tahanan ng Pag-asa. Nang unang gabi sa ampunan, kinausap ni Maya ang madre. Maya, bakit gusto mong bumalik dito? Sister, kung may darating po na maghahanap sa amin, gusto ko po siyang makita. Sino ang tinutukoy mo? Hindi sumagot si Maya, ngunit sa kanyang puso, sigurado siyang darating si Tito para hanapin sila. Tama nga, 4 na araw ang lumipas, dumating si Jose. Magandang hapon po, gusto ko po sanang makita sina Maya at Ben. Magalang na sabi ni Jose sa madre, mas payat ang kanyang mukha. Ah, kayo po pala. Hinihintay na po kayo ni Maya. Hinihintay ako ni Maya? Hindi makapaniwala si Jose. Tinawag ng madre si Maya. Lumabas si Maya kasama si Ben. Nang makaharap sila, lahat ay natahimik. Maya, salamat at pumayag kang makita ako. Maingat na sabi ni Jose. Nabasa ko na po ang sulat ninyo. Malamig pa rin ang boses ni Maya, ngunit hindi na kasing galit ng dati. Maya, may gusto akong sabihin. Pwede mo bang pakinggan? Nag-atubili si Maya sandali at tumango. Lumuhod si Jose at ipinantay ang kanyang mata kay Maya. Tito, nagkamali ako ng malaki sa mga magulang mo. Hindi ko may tatanggi, nanginginig ang boses ni Jose, pero ang panahong ginugol ko kasama kayo ay hindi kasinungalingan. Itinuturing ko kayong tunay na pamilya. Sa sandaling iyon, lumapit si Ben kay Jose. Ilang araw na niyang hindi nakikita ang kanyang tito. Walang pag-aalinlangang niyakap ni Ben si Jose. Mahigpit na niyakap din ni Jose si Ben. Pareho silang umiyak.
Tiningnan ni Maya ang eksena ng may panghihina. At tumingin si Ben kay Maya at inilahat ang kanyang kamay. Ibig sabihin, gusto niyang magyakapan silang tatlo. Nakatubili si Maya ngunit lumapit din. Tito, patawad din po, mahinang sabi ni Maya. Bakit ka humihingi ng tawad? Ako ang may kasalanan. Hindi po, hindi ko po inisip si Ben. Kailangan po ni Ben si Tito. Ang masalita ni Maya ay lalong nakpayak kay Jose. Salamat Maya, maraming salamat. Pero mahirap pa rin po, kailangan ko pong panahon. Sapat na iyon, hihintayin ko. Mula ng araw na iyon, linggo-linggo nang dumadalaw si Jose sa ampunan para makita sina Maya at Ben. Nung una, may ilangan, ngunit unti-unti, naging natural na. Dahan-dahan ding binuksan ni Maya ang kanyang puso. Kahit hindi pa lubusang napapatawad, hindi na rin niya kinamumuhian. Tito, magiging pamilya po ba talaga tayo? Isang araw na tanong ni Maya. Siyempre, kailangan lang konting panahon. Gusto kong makasama kayo habang buhay. Masayang nakaupo si Ben sa gitna nila. Ngayon, makasama na ulit ang kanyang ate at si Tito. Kahit na kailangan pa ang panahon para tuluyang magkaayos, ginawa na nila ang unang hakbang. Mahaba pa ang daan para maging tunay na pamilya, ngunit nagpasya silang tatlo na hindi sumuko. Naniniwala silang makakasama, malalampasan nila ang anumang pagsubok. Isang umagang mainit na Abril, ang malaking bahay sa Forbes Park ay napuno ng masayang ingay. Ben, gising na, malalate ka na. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang boses ni Maya na gumigising kay Ben. Si Maya, na 10 taong gulang na ngayon, ay parang isang matatak na ate. Si Ben, na 4 na taong gulang, ay bumangon mula sa kama na medyo hilopa, mas malusok na ang kanyang itsura. Tito, umaga na po. Kumatok si Maya sa pintong kwarto ni Jose at sumigaw. Matatagalan pa bago niya ito tawaging tatay, ngunit ayos lang. 6 na buwan na ang nakalipas, inaprubahan na ang family court ang pag-aampon. Hinding-hindi malilimutan ni Jose ang araw na iyon. Ang petisyon para sa pag-ampon kina Maya at Ben ay aprobado na. Nang marinig ang desisyon ng hukom, tahimik na tumango si Maya at hindi masyadong naintindihan ni Ben ang sitwasyon. Umiyak si Jose nun. Sa wakas, naging tunay na silang pamilya. Sa koridor ng korte, sinabi ni Maya, Tito, pamilya na po ba talaga tayo ngayon? Pamilya na talaga tayo. Kung ganun, makakasama na po ba tayo habang buhay? Habang buhay. Sa almusal, masayang nag-usap silang tatlo. May drawing class po kami ngayon sa school, sabi ni Maya. Nakapag-adjust na siya ng tuluyan sa buhay eskwela. Anong idu-drawing mo? Ang pamilya po natin. Napanggiti si Jose sa sagot ni Maya. Isang bagay na hindi niya kayang isipin 1 taon na ang nakalipas. Sumabat si Ben sa tabi niya habang kumakain ng itlog. Ay drawing mo rin ako, ha? Idu-drawing ko rin si Ben. Lumabas si Manang Lita mula sa kusina na nakangiti. Napakagandang pamilya. Malaki na rin ang ipinagbago ni Jose. Hindi na siya workaholic. Pagpatak na 5:00 ng hapon, siguradong nasa bahay na siya para maghapunan kasama ang mga bata. Tuwing weekend, kasama niya ang mabata. Pupunta sa Luneta, Enchanted Kingdom o minsan, manonood lang ng sine sa bahay. Sir, mukhang masaya po kayo nitong mga nakaraang araw, sabi nga staff niya sa opisina. Talaga, hindi ko namamalayan. Totoong masaya si Jose. Ang kaligayahang ibinigay ng mga bata ay mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Si Maya ngayon ay isang masayahing bata. Marami siyang kaibigan sa eskwela at maganda rin ang kanyang grades. Ngunit minsan, nagpapakita pa rin siya ng komplikadong ekspresyon. Tito, minsan, napapanaginipan ko sina nanay at tatay. Talaga, anong sabi nila? Wala po, nakangiti lang sila. Kung ganon, sigurado masaya sila. Dahil masaya ka, tumango si Maya. Alam na niya ngayon na ang pananabik sa kanyang mga magulang at ang pagmamahal kay Tito ay hindi makasalungat. Si Ben ngayon ay tuluyan ng malusog, tumatakbo sa hardin, naglalaro at kumakain ng maayos. Minsan, yayakapin niya si Jose at sasabihin, Mahal kita, Tito.
Sa tuwing nangyayari iyon, nadudurog ang puso ni Jose para sa batang ito, para na siyang tunay na ama. Hindi naalala ni Ben ang nakaraan dahil masyado pa siyang maliit noon. Ang alam lang niya, si Tito ang nag-alaga sa kanya. Para kay Jose, iyon ay isang biyaya. Isang Sabado ang umaga, sinabi ni Jose sa mga bata, pupunta tayo sa isang espesyal na lugar ngayon. Saan po? Tanong ni Maya. Malalaman ninyo mamaya. Maghanda na kayo. Nahanda si Jose ng mga bulaklak at prutas sa kotse. Pagkatapos, sumakay sila. Ang kanilang pupuntahan ay isang sementeryo. Dun, may 4 na puntot na magkakatabi. Ang asawa ni Jose na si Maria at anak na si Ana, at ang mga magulang ni Maya at Ben na sina Antonio at Carmen. Nasaan po tayo? Tanong ni Maya. Sa lugar na kailangan nating puntahan, ibinigay ni Jose ang mga bulaklak at sinabing, nandito ang nanay at tatay ninyo at ang pamilya ko rin. Doon lang naintindihan ni Maya, ito ang puntot ng kanyang mamagulang. Hindi masyadong naintindihan ni Ben, ngunit sumunod siya sa kanyang ate at tito na maglagayng bulaklak. Lumuhod si Jose sa harap ng 4 na puntot. Patawarin ninyo ako, nanginginig ang kanyang boses. Maria Ana, patawarin ninyo ako dahil hindi ko kayo naprotektahan. At kay Mr. Antonio, Mrs. Carmen, dahil sa ginawa ko, hindi na matuloy ni Jose ang kanyang sasabihin. Inilagay ni Maya ang kanyang kamay sa balikat ni Jose. Tito, okay lang po. Paano magiging okay? Pero masaya po kami ngayon. Sigurado, masaya na rin sina nanay at tatay. Mula ng araw na iyon, buwan-buwan silang bumibisita sa sementeryo. Ikinukuwento ni Maya ang tungkol sa kanyang eskwela sa kanyang nga magulang at ikinukuwento ni Jose kung gaano kabait lumaki ang mga bata. Hindi naintindihan ni Ben noong una, ngunit kalaunan, nalaman niyang espesyal ang lugar na ito. Nanay, tatay, bye-bye. Nang kumaway si Ben, napayak sina Maya at Jose. Sa kotse pauwi, sinabi ni Maya, Tito, ngayon ko lang po talaga naramdaman na pamilya na tayo. O, nung una, galit ako, pero ngayon, hindi na. Salamat, Maya. At balang araw, puwede na, ba kitang tawaging tatay? Nagulat si Jose. Okay lang ba? Medyo awkward pa po, pero balang araw, mula sa likod, sumabat si Ben. Puwede rin po ba akong tumawag ng tatay? Siyempre, Ben, kahit kailan. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang nahandang hapunan. Naghain si Maya na kanin, naglagay si Ben na mga kutsara, nag-init si Jose na ulam, para na talaga tayong pamilya. No, nakangiting sabi ni Maya, hindi para tayong pamilya. Pamilya na talaga tayo, sagot ni Jose. Lumabas si Manang Lita mula sa kusina at masayang pinanood sila. Napakagandang tingnan. Nang gabing iyon, pumasok si Jose sa kuwarto ng mga bata at nagbasa ng kuwento. Nakaupo si Ben sa kandungan ni Jose at nakikinig si Maya sa tabi. Tito, tatay, mahinang sabi ni Maya. O, salamat po at ginawa ninyo kaming pamilya. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Kung wala kayo, patuloy akong mag-isa. Nagsimulang antukin si Ben. Tatay, mahal kita. Inaantok na bulong ni Ben. Mahal din kita, Ben. Mahal din kita, Maya. Ilang buwan ang lumipas, nagpakuha sila ang family picture. Nung una, may ilanggan, ngunit naging natural na. Sabi ang photographer, magkakamuka na po kayo. Ngumiti sina Maya at Jose. Kahit walang dugong nagugnay, sila ay isang tunay na pamilya. Isinabit ang litrato sa dingding ng sala. Sa tabing ang litrato nina Jose, Maria at Anna, na parabang makasama ang nakaraan at kasalukuyang pamilya. Minsan, tinitignan ni Jose ang mga litrato at nag-iisip, Maria, Anna, okay lang ba kung maging masaya ulit ako? Sa tuwing nangyayari iyon, may nararamdaman siyang init sa isang sulok ng kanyang puso, na parabang sinasabi nilang, okay lang. Sina Maya at Ben ngayon ay itinuturing na rin ang bahay na iyon bilang kanilang tunay na tahanan.
3 taong nasugatan na nagilom sa isa't isa at naging isang bagong pamilya kahit hindi perpekto, may pag-ibig at iyon ay sapat na. Ipinakita nilang 3 na anumang sakit ay kayang malampasan ng pag-ibig at ang kanilang bagong kwento ay patuloy na umuusad ng may init at kaligayahan.